Ang porma po ng dating nito pong Honda Rebel 11, ang pogi po ng kanyang tindigan, main headlight ay rounded shape po ito. At kung inyong mapapansin, nagkaroon po siya ng 4 na bilog SA gitna dahil naka-projector lights na po. Ito pong kanyang high beam at low beam. Meron po siyang mga nakapalibot rito na daytime running light. At naka-pop up naman po. Ito pong kanyang mga bilugan na LED na turn signals. At ito pong kanyang front suspension. Ito ay gumagamit ng preload adjustable 43mm cartridge style po. Yan at ito po ay equipped with single rotor disc. Brake with 2-pad caliper with ABS na po. Ito black color po. At ang sukat po ng kanyang gulong. Rito po sa harapan ay mayroong sukat na wound 30x70. Das 18 at ito po ay naka-tubeless na, naka-fully digital meter panel display po ito. At ito po ay naka-naked handlebar. At pagdating naman po sa kanyang mga button selectors, meron po itong plus button at negative button. So para po sa mga magtatanong kung para saan, ito po kasing cruiser bike na ito ay naka-dual clutch transmission. Meaning to say ay pwede po itong maging manual at automatic. So nandirito po sa kabila, ito pong kanyang selector button. Once po na pinindot mo ito, ang lalabas po. Rito po sa kanyang meter panel display ay drive kapag naka-drive. Mode po ito, yun po. Yung kanyang automatic, once po na sinelect mo, ulit to ang lalabas naman po rito. SA digital display. Ay manual, yun na po. Yung manual dito mo na po gagamitin. Ito pong plus at minus selector. So dito ka na po magdadagdag at dito ka po magbabawas. So meron po itong 6-speed manual transmission. At kung babalik ka naman SA neutral, kapag naka-manual ka, pindutin mo lang itong neutral. Kaya nakakamangha ito pong ang cruiser bike na ito, no? Pwedeng maging manual, pwedeng ring maging automatic. Balik tayo rito sa kanyang mga button selectors. Meron po itong passing light, high beam and low beam mode selector. Nandirito yung kanyang horn at turn signals button. Meron po siyang additional navigation button dito. Para po rito SA kanyang meter panel display. At meron po siyang reserve at set button. Para naman po ito rito po sa kanyang cruise control. So ito, idadagdag kayo lang po para sa mga hindi PA nakakaalam. Pwede ka pong mag-set dito ng designated na bilis na gusto mo. Kung halimbawa, ang gusto mong takbo lang ay 100 km per hour, pwede mo. Puyang i-reserve at i-set para yun po yung kanyang maintain na takbo. O diba, for more comfortable riding, pwede kang mag-set ng bilis na gusto mo yon. Ang kagandahan po nito pong cruise control, nandirito yung kanyang electric starter at yung kanyang hazard button. Black color po ito pong kanyang mga handle grip at bilugan naman po ito pong kanyang mga side mirrors. At meron po itong park brake lock. At ito pong kanyang fuel tank, ayan. Napakalaki no? Napaka-brusko ng pagkakadesign nitong kanyang fuel tank. At ito po pala ay mayroong fuel tank capacity na 13.6 liters. At meron naman po itong fuel consumption na 20 km per liter. Ito pong kanyang upuan. Bilog po yung hugis nito. At combination po ito ng gray at black. At separated po pala ito pong kanyang backrider seat. At meron PA po siya. Ritong belt na po pwede pong hawakan ng ating angat. Rounded shape naman po ito pong kanyang metal na body frame. Kitang-kita natin hanggang rito sa ibandang gitna. At may nakalagay naman po rito sa kanyang side profile na 11 dahil yan po yung kanyang engine displacement. At ito naman pong kanyang ignition ay located po rito sa baba ng kanyang tangke. Ito po ay gumagamit ng mechanical key at ito pong ating pillion step para sa ating rider at backrider ay dikas na po ito. Dikas din po ito pong kanyang side stand. Ito pong cruiser bike na ito ay wala po itong center stand dahil mabibigat na po ito pong mga big bike na ito. At ito pong kanyang rear shock absorber ay gumagamit po ito ng preload adjustable twin piggyback, rear suspension, Showa brand po yan at metal naman po na tubular. Ito pong kanyang swing arm at ito po ay naka-chain drive. Meron din po itong chain protector. Silipin naman po natin ito pong kanyang tail light. Pahaba po pala ito pong kanyang LED na brake light. Habang bilugan naman po, ito pong kanyang mga LED na turn signals. Meron po itong plate light at meron po itong light reflector dito. SA likuran, nandirito naman po ito pong kanyang metal plate holder at pagdating naman po sa kanyang rear braking system,
Ito po ay equipped with single rotor disc brake, with single pad caliper with ABS na rin po. Ito black color po. Ito pong kanyang cast wheel at ang sukat po ng kanyang gulong. Rito po ay sa likuran ito po ay merong sukat na 180 by 65-16 at ito po ay naka-tubeless na. Itim po ang kulay nito pong kanyang piped at nagkaroon po siya rito ng head protection guard habang chrome color naman po. Ito pong kanyang tip at meron po itong dual exhaust. At ito pong kanyang side profile nito pong kanyang engine, black color po ito at may makikita po tayo rito. SA bandang ibaba na nakalagay na badge na dual clutch transmission. At item naman po ang kulay nito pong kanyang metal foot brake at peg-usapan po natin. Ang kanyang engine specifications. Ito po ay merong 1,083 cubic centimeter engine displacement, naka-parallel twin with 270 crank. In Unicam naka single overhead cam, 4-stroke with 8 valve at ito po ay nakakapag-provide ng maximum power na 64 kilowatt at 7,000 RPM habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 98 Newton meter at 4,750 RPM at ang presyo po ng Honda Rebel 11 DCT ay nagkakahalaga po ito ng 665,000 pesos at kung gusto mo pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 199,500 pesos at meron po itong monthly installment na 25,731 pesos. Sa loob ng 3 taon